Okay guys, here we go again for another vlog. This is Jamir Goldfish. Eto mga boss, update ko kayo sa progress nila at saka yung grooming routine natin. Medyo nabago ngayon kasi naging busy tayo, kaya hindi na tayo tulad nung dati na laging nakakapag water change saka nakakapag boost feeding. Casual grooming na lang tayo ngayon. Pag nagpakain ako ngayon, 2 to 3 times a day na lang. Pero mas maganda talaga yung grooming style natin dati, yung daily water change 60%, then boost feeding, yung mix pellet, tapos nakababad sa custom mix. Talagang magana sila kumain. Tapos yung coloration ang ganda, yung wen growth ang ganda ng progress. Tapos within 3 months naging jumbo agad sila Hisoka at saka si Ace, pati sila Nori at Yamato. Ito na yung 1 week progress natin. Ayan si King. And yung isa nating show potential, pina-check natin niya kay Sir Yen Yen at saka kay Sir Yuan. Mga master yan sa Iloilo. Nag-organize ng mga grow out challenge, ng actual show, tsaka mga nanalo na sa mga actual show tsaka online show. Yun sila Sir Yuan tsaka si Sir Yen Yen, mga veterano na talaga sa goldfish industry. Ito mga boss, yung standard short tail. Pag ganito yung SBST nyo, yan pang show yan, tsaka perfect goldfish yan. Ayan si Sub-Zero, kala natin potential grade. Pina-check ko yan na medyo hindi nila gusto yung caudal tail. Ayan si Katakuri, show grade daw yan. Ito naman si Wolverine, yan may issue yan sa caudal tail. Yung right bottom caudal tail niya, ayan medyo hindi balance, tumatabingi pagka lumalangoy siya, kaya gagawin na lang natin siyang material grade. Pero yung wen ni Wolverine, grabe, maumbok na talaga. Ayan, ang ganda ng view mga ka-goldfish tambayan. Nakaka-relax talaga tingnan. 100 gallon yan mga boss. 4 na piraso lang sila para mabilis natin silang mapalaki, mag-groom. Titingnan din natin yung progress ng tank grooming at saka reptab grooming. Tapos papakita ko yung bagong set pellet na ginagamit ko ngayon para sa kanila. Commercial muna tayo mga bossing. Ito pala yung bunso ko, si Serena. Sana maging mahilig din siya sa goldfish para silang tagapagmana. Naki-birthday pala kami sa Jollibee noong nakaraang linggo. Ayan si Torix, itsura pa lang mukhang pilyo na talaga. Sobrang kulit talaga niyang batang yan, pero nakakatuwa. Dapat talaga tutukan ng bantay dyan kay Torix, dahil pag nalingat ka ng konti may kalokohan ng ginagawa. Sabi sa akin ng nanay ko at saka mga chewing ko, ganyan din daw ako nung maliit. Parang gusto na daw nila ako itapon. Nine race or 8 race. Palakpakan naman natin si Kuya Chichi. Yan, dito naman kami sa playground sa Ibiya, sa Somo. Lagi namin pinapasyal dito yung mga bata kasi pinapagod namin para maaga makatulog. Siyempre, pag maaga natulog ang mga bata,
Pati ang mamit daddy maaga din matutulog. Ayan na si Sub-Zero. Hindi na ata white tiger to. Ano na to eh, white pussy na. Nawawala yung black pattern. O kasi Macho Locsin, pinagdadasal na mamutla yung white tiger natin. Yan si Wolverine, yung wen growth maganda kaso yung bottom right caudal tail nagpo-fold pag lumalangoy. Kaya material grade na lang muna siya. Yan si Katakuri, yung Sakura na yan. Ano daw, potential grade, chinek ni Sir Yuan. Pati yan si King. Si Sub-Zero, medyo alanganin pa pero try natin i-groom. Yan yung 1 week progress. Mapapansin nyo nung last video, hindi pa ganun katingkad yung kulay. Tapos yung katawan hindi pa ganun kalapad. Medyo maputla pa sila. Yun o, si King at saka si Katakuri. Ganda talaga nung katawan ni King, tsaka yung tail. Si Wolverine, okay din yung wen growth. Kaso yun nga, ayan o. Nagpo-fold yung caudal tail. Sub-Zero, sana mag-ano ka, mag-tiger ka. Labas mo yung black pattern mo. Pati yung blue base. Check natin yung difference ng tank grooming sa reptab grooming. Nagtataka ako, pareho lang naman silang outdoor. Pero yung tank grooming, hindi ganun katingkad yung kulay. Pero matatakaw sila, mas mabilis silang lumaki. Tapos yung reptab grooming, hindi sila ganun katakaw pero yung kulay antitingkad. Pati yung wen growth, parang mas maganda yung growth dun compare sa tank grooming. Si Suka kasi nung nakuha ko, hindi siya ganun kamawen. Hindi katulad ng mga kapatid niya, mawen. Ganun din si Ace. Pero nung grinom ko sa reptab, talagang grabe yung progress nila. Yung kulay, yung growth. In within 3 months, jumbo kagad tapos mawen. Ayan na, si Tokmol Goldfish. Ayan, Hikari Red, Hikari Lion, Shogun Pellet, tsaka JPD Pellet. Yang Hikari Red, meron ng probiotic yan. Tas maliliit lang yung butil yan, kaya pwede sa Jubi. Ayan, Hikari Lionhead, medyo malalaki butil yan. Ito, JPD Pellet. May probiotic na rin yan, tsaka good for wen growth. Ganon din yung Hikari Lion, good for wen growth. Ito naman, di natin maintindihan, pero nakita ko yung mga goldfish ni Shogun, Jack Shogun, ang gaganda talaga, kaya try natin yan. Ayan lang yung 4 na ginagamit natin. Hindi ko na rin binababa dyan ngayon sa custom mix, rekta na kagad. Kasi lalambot naman dyan yung pellet kasi di naman nila kagad nauubos. Tapos may mga probiotic naman yung mga pellet, kaya para sa akin okay na din yun. Pag nagpakain ako 2 to 3 times, pero yan, lalagay ko na yan dyan, tapos inuunti-unti na lang nila. Papansin ko kasi nagbe-belly drop na sila kagad, kaya hindi ko na sila pinapakain ng gusto. Hindi katulad nila Hisoka at saka ni Ace nun, talagang boost feeding ako kahit sasabog na yung tiyan, panay pa rin pakain. Buti talaga hindi na SBD. Matitindi yung nila, yung metabolism. Busy na rin kasi di na rin natin matutukan. Di katulad nung dati may oras tayo. Sa ngayon kasi may mga inaasikaso ko, kaya ganyan na lang muna ang grooming natin. Pero siguro pag nakalipat kami ng bahay, plano ko maglagay doon yun. Try natin uli yung progress natin ng pag-groom dati. Ito kasi yung mga tangko sa store to, medyo malayo yung bahay namin, kaya bihira ako na rin nasisilip. Kaya ganyan na lang tayo mag-groom ngayon.
Ang Hikari Red, marerecommend ko yan para sa mga jubi, mga almost 2 months. Kayang-kaya na nilang kainin yan, kaya kahit hindi na kayo mag-tubipex, mabilis patitingkad yung mga kulay nila. Yan, kinakawkaw natin, kadalagay natin ng pellet kasi lumulutang pa yung iba eh. Pagka kinakawkaw mo, lulubog na. Ayan, si Liam ang ating backup. Siya lagi nagwa-water change sa umaga tsaka naglilinis ng mga filter. Sa kanya ko rin inuutos minsan yung pagpapakain. Hindi naman nila kagad naubos yung pellet, kaya lumalambot na rin yung pellet sa fish tank. Pero hindi naman yan nagiging toxic kasi may mga probiotic yung pellet na ginagamit natin, kaya easy to digest na rin. Pero syempre mas okay pa rin pag mayroong custom mix. Pag nakababad yan, mas matatakaw sila. Tapos every Sunday di na ako nagpapakain, lagi nila kinakain yung lumot. Kaya pag nagpakain ako ng ganyan, 2 to 3 times a day lang. Kasi minsan nakikita ko bloated na kagad eh pagdating sa hapon. Kaya hindi ko masyado ino-overfeed. Ang mga ST daw, madali ma-SBD. Kaya iwas-iwas din sa overfeeding. Pero yung linyada nila, yung parents nila, boost feeding yan. Talagang kahit boost feeding, hindi nagkaka-SBD. Ito na si Scorpion. Tingnan natin yung result after 1 week. Papansin niyo yung kaliskis, oh, shiny. Parang ngayon, kumikintab. Tapos yung black pattern, black na black. Tapos yung pagka-orange, yan, oh, tingkad. Di katulad nung nasa tank sila king. Iba yung pagka-tiger nila. Parang bronze. Ito, orange. Ang ganda ng kulay, grooming sa tub. Pero mas belly drop yung nasa fish tank. Ayan yung tank grooming natin na times 10 ako magpakain sa kanila dati. Tingnan nyo yung tiyan, oh. Grabe. Ayun, nagamit tayo ng custom mix nun. Ngayon, casual grooming muna, kaya pure pellet muna tayo. Wala muna ng probiotics. Ito si Taguro, ganda, oh. Grabe yung wen growth nito. Kaya nagulat ako, galit na yung wen. Pero halos kasabay niya yung nasa fish tank, oh. Ang ganda ng pagka-tiger niya, orange sa orange, tapos black talaga yung mga pattern. Kaya nagtataka ako nung pinagkaiba, eh. Pareho lang naman silang nasa outdoor. Kaya bakit magkaiba yung result? Yung sa tub, tagal nilang maubos yung pellet nila, di katulad nung sa fish tank. Kaya baka dahil siguro sa lumot. Iba yung lumot sa rep tub kasi talagang kapit na kapit, di katulad sa fish tank. Ito yung grooming nila last week nung nasa aquarium pa sila na 100 gallon. Ang laki na ng pinagkaiba, talagang mas matingkad yung kulay ngayon, tsaka yung wen talagang umumbok. Kaya baka may mga expert dyan, baka ma-explain nyo kung anong reason, kung anong pinagkaiba ng grooming sa rep tub tsaka sa fish tank. Bakit mas maganda yung mga isda sa rep tub. Ito naman yung tank grooming natin, oh. Yung lumot hindi pa ganun kakapal. Ayan, oh, di ba? Tingnan niyo yung kulay. Parang jaguar. May pagka-bronze, pero okay na rin yung black pattern. Ayan, oh. Kaya, pero mas malaki yung nasa fish tank kasi mas naubos nila kagad yung pellet nila, hindi katulad ng sa rep tub. Yung lumot dito sa fish tank hindi pa ganun ka-mature, kaya medyo green water pa siya, medyo malabo. Pero pag kumapit na yan, tas yung may lumot na makakapal talaga, ang ganda na ng water quality niyan. Mapapansin niyo yung dating video nila Ace tsaka Isuka, sobrang clear nung outdoor tank nila, crystal clear kasi matured na yung green algae sa fish tank.
Ayan, yan yung parents natin na ST. Tapos, kinamitan natin ng 2 male rancho, kaya may lumabas na rancho. Yan oh, ganda ni Nori oh. Pag napalaki natin yung tiger natin, tas ganyan yung itsura, ang ganda niyan mga lods. Tapos yung sakura natin, oh, tas ganyan din yung wen ng tiger natin. Grabe, solid yan. Okay mga boss, hanggang dito na lang muli sa update natin. Please like, share, and subscribe. And hit that notification bell to keep you updated. And God bless!